Okay, at welcome back to my YouTube channel again. This is Ralph731 at patagal-tagal po tayo hindi nakagawa ng video. So sa mga hindi pa po pala na nakasubscribe, pakiclick naman po ang subscribe button at ang notification bell and leave comment below. Baka may katanungan kayo, suggestion kayo, sasagutin po natin lahat yan. So may topic po tayo ngayon tungkol po dito sa sa stator. At syempre bago yon, paki-like po pala ang ating page ng ating online shop, ang RR731 Moto Online Shop. 101% ano po tayo, legit. At paki-like na rin po isa kong page, yung Ralph731. So pag-uusapan lang natin dito tungkol sa stator ito, kung bakit pinang susunugan. So balik po tayo sa topic mga ka-Elixir. So may kaibigan po tayong kay-Elixir, nasunog yung stator niya. Etong stator assembly, ang nasunog po sa kanya sa ganito, ulit pa po sa kanya, yung nasunog sa kanya yung windings ng charging coil. Ayun. Ito, yung puting linya na yung charging coil po yan. No? So may nasunog po rito na windings. Yan. So na problema si sir. Akala niya ng una mga regulator ko, kung ano chinek niya yun pala, akala din wirings. So ang problema pala, sunog yung rewind ng stator. So ito. So bakit po nasusunog yung rewind nitong stator? Okay, balik tayo sa topic. Ito, marami kay Alex namin yan. So inaayos namin. So balik po tayo sa topic itong stator. Saan ba makikita ito? Dito po nakalagay yung yan, andyan po yung stator. So ano ang function ng stator? Ito po yung nagbibigay ng kuryente sa ating motor. Nagbibigay ng supply para sa headlight at tsaka sa charging. Ayan, ito. Ito yung charging, ito yung ilaw. So wala pong primary coil ang KLX. Ang CDI po ng KLX ay DC supply o battery operated. So ito na nagsisend ng command para maglabas ng kuryente spark plug. So balik po tayo sa topic. Bakit nasusunog na stator? Unang-una, yung mga mahilig maglagay ng mga extrang ilaw, yan. Naglalagay sila ng MDL, yung basta, yung headlight nila iba battery operated lahat. So, anong nangyayari? Itong regulator tsaka itong stator, imbis na napapahinga po minsan yung charging, nangyayari, continuous lang. Hanggang sa uminit siya ng uminit, kaya po siya nasisira. Itong KLX namin, 2011 model. So, hindi pa po nasisira yung stator. So, walang problema. Tinanggalan na namin ng headlight. Ito, wala naman siyang problema. Ayan. So, kung lalagyan mo ng mga ilaw, kunyari, yung headlight mo naka-LED, ilagay mo pa ng MDL, overload po yung charging system, hindi niya kaya. Unlike po sa KLX na 2023 hanggang 2025 yung SE, iba na po yung stator niyang gamit. Yung stator po ng KLX 150 SE ay naka full wave po siya. So kaya nabago yung cover ng magneto noon. Ayan. So iba yung stator. So pwede mo rin pong gamitin po dito yun kung may mabibili ka. Magpapalit ka rin po ng cover para kung gusto mo mag-DC lahat ng ilaw, walang problema. Kasi po yung 150 SE naka-DC supply na po yung buong ilaw, tsaka naka-digital speedometer. So hanggang dito na lang po ulit ang ating video. Maraming salamat po sa mga nanood. Sa mga hindi pa po pala nakasubscribe, pakiclick naman po ang subscribe button at ng notification bell and leave comment below. Baka may suggestion po kayo, may katanungan kayo, sasagutin ko po lahat yan. Kung may kailangan gawan ng video, gagawin ko. At sa mga order po ng parts, PM na po dito sa page sa RR731 Moto Online Shop.